Pray muna tayo. Hallelujah, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon, na kami po muling pinagsama-sama mo sa lugar nito upang mabatid, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon, ang iyong pagmamahal para sa amin. Lord, I pray na bigyan po kami ng wisdom, open our eyes, open our ears, open our hearts, Lord, for we understand your word. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. I-bless mo po ito, Panginoon, balutan niyo kami na iyong banal. And we pray for understanding and wisdom sa aming gagawin sa hapong ito, Panginoon. Mapapurihan ka, maparangalan ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, no? Yun. Last time, pinag-usapan natin tungkol sa pagiging lordship ni Jesus. But ngayon, sabi nga nila, before we understand na may mga tanong na mahal ba talaga tayo ng Diyos? Or paano natin mapapatunayan na mahal na tayo? Sabi dito, ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa buhay ng mga tao. Maraming takot mamatay dahil hindi nila alam kung saan sila tutungo pagdating ito. May magandang akong balita. Mahal ng Diyos, nais niyang sama mo siya kapag namatay ka. Pero paano mangyayari ito? Ngayon na lang alam mo na napakarami ng iyong kasalanan. Sabi nga ganun, ito ang magandang balita na pag-aaralan daw natin ngayon. Buksan natin yung Biblia natin sa John 3:14-18. John 3, 1 sa Juan 14-18, no? Napakahalaga na maintindihan natin, no, na walang permanente sa buhay nito. Walang pinipiling edad, walang pinipiling lugar. Diyan. Diyan lang yun eh. Diyan 3. John 3, 14-18. Pakibasa nga. John 3 na verse 14. Verse 14-18. At kung paano itinaas ni Moises ang sansong akas, kung sa ilang ganyan din naman, kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Sige. Continue ba? Anong verse na yun? Ngunit, tinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Okay. Diyan natin makikita kung saan ay kung paano itinaas ni Moises yung ang tansong ahas doon sa disyerto. Makikita niyo ngayon yan, di ba, sa mga medicine, ang symbol nila yung snake. May kwento po yun, no? Sa gitna ng, sabi, anong kahulugan na itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilan? Ano ang kahalaga nito sa ating panahon? Sabi dito, tumutukoy ito sa isang pangyayari sa kasaysayan ng Israel na nasulat bilang nagre-reklamo ang mga Israelita sa Diyos kay Moses tungkol sa kanilang kalagayan sa disyerto. Kahit binibigyan sila ng pagkain at tubig, patuloy pa rin silang nagre-reklamo. No? Kaya nagpadala tuloy ang Diyos ng mga makamandag na ahas upang patayin ang ilan sa kanila. Dito makikita natin una-una yung paano ba nangyari ito? Yung mga Israelita kasi, sila yung iniligtas ng Diyos sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Ginamit si Moises para ilabas yung mga Israelita sa pagkaalipin sa Israel. No? Na to the point talaga nagkaroon ng matinding mga matinding mga pagkakataon kung para ilabas yung mga Israelita sa
Ehipto. No? May mga pagkakataon na nailabas nga sila sa Ehipto, pero yung ugali nung alam mo yun kung saan sila lumaki, yung kultura nun, dala-dala pa rin nila, no? To the point na ang Diyos kasi nagpapadala sa kanila ng mana, sabihin umuulan ng mana sa disyerto, nagpadala ang Lord ng ulap pag sa umaga, apoy, pillar of fire pag sa gabi kasi sobrang lamig sa disyerto naman. Dalawa yan, sobrang init at saka sobrang lamig. No? To the point na yung kahit ganun yung ginagawa ng Panginoon sa kanila, nagre-reklamo pa rin sila. Alam mo sa panahon natin ngayon, kahit minsan ang tao mayroon na silang mga bagay sa buhay nila. Alam mo yun, minsan ang mga tao, andun pa rin yung pagre-reklamo, andun pa rin yung... Pero kung titignan mo yung sitwasyon mo sa iba, mas mapalad ka kaysa sa mga tao, di ba? Ano ba to, ganyan-ganyan, yung panahon. Pero titignan mo, yung ibang tao walang matitirahan. Pero ikaw, nasa maayos kang tirahan or nagreklamo ka, maayos ka, no? Pero iba, nandun sa bundok, nag-landslide yung mga bahay nila ngayon, di ba? Parang nagre-reklamo. Pero to the point pala, sa mga pagre-reklamo pala nun, minsan nagpapadala ang Panginoon sa mga tao, mga bagay sa buhay natin ng pagsubok. Parang tapik ba ng Panginoon? Uy, kung bang hindi ka na mapagpasalamat, masyado ka ng reklamador. Kaya ang Panginoon nagpadala siya ng mga ahas at ang nakakatakot nito, talagang may namamatay sa kanila ng mga panahon dahil sa katigasan ng kanilang ulo, pagrereklamo. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon at nalalangin si Moises sa Panginoon, nagbigay ng instruction si Lord. O sige, gumawa ka ng ahas na tanso kung sinong titingin doon, hindi na sila mamamatay. And during that time, hindi naman uso yung mga anti-venom. Talagang pag nakagat ka na, dedo ka na, parang gano'n. Oo. Kaya, sabi dito, ano ang ibig sabihin na gayon din naman kailangan itaas na anak ng tao? John 3:14b. Dito, sa panahon natin ngayon, diba, ang snake kasi nagsisimbolo ng sin or death. No, pag ang tao na tutuklaw ng ahas, parang time to time, pahina siya ng pahina. Ganon din ang kasalanan sa buhay natin. Na kapag ang kasalanan ay naghahari sa buhay natin, unti-unti nito, inilalayo sa Diyos. Pangalawa, dinadala ka sa point ng kamatayan. Pag sinabi kasing kamatayan, iniisip lang natin yung katawan, dadala mo sa cemetery, nakalagay sa kabaong. Yun lang iniisip lang natin kamatayan. Pero yung kamatayan kasi, pag sinasabi ang Biblia pag-uusapan, ito ay tumutukoy sa impyerno. Kung saan ay hiwalay ka na sa Diyos. Yung wala nang pag-asa doon, hindi ka na pwedeng magsisi doon, hindi ka na pwedeng sabi mo, Lord, magbabalik ako loob ako sa'yo, doon ka maniniwala. Pag sa oras ng tao na ilagay sa impyerno, wala nang pag-asa doon. No? Wala na talaga. Wala ka nang pwedeng gawin para sa taong yun. No? Kaya sabi nila, habang may buhay, which is ang pag-asa si Kristo. Kaya nga, lahat ng paraan ginagawa ng Panginoon para habang nabubuhay tayo, kilalanin natin ang Panginoon. Kaya nga umabot sa point na itinaas ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para ang sino mang mananampalataya sa Kanya, gaya ng tanso na itinaas ni Moses para yung mga natulog hindi mamatay, ganun din si Kristo, itinaas siya para kung sino man sa Kanya yung mananampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nun, tayong mga makasalanan, nagkaroon tayo ng pag-asa na kahit hindi tayo naligtas dahil mabait tayong tao, naniwala tayo doon sa ginawa ni Kristo sa Kalbaryo. Hindi ka pupunta ng langit kasi mabait kang tao. Hindi ka pupunta ng langit kasi sinapitan ka. Ibig sabihin, hindi magiging lisensya yung pagtulong mo sa kapwa mo o yung kabaitan mo. Yun lang pala kailangan pala natin para maligtas. Di sana hindi na siya nagpadala ng Kristo, nagpadala lang daw ng accountant para bilangin kung ano yung nagawa mo, no? Pero tatandaan natin, hindi po masamang gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, may magandang hatid naman ito sa atin, nagdadala ito sa atin ng biyaya ng Diyos, yung paggawa naman natin ng mabuti. Pero hindi yan lisensya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo naniniwala kay Kristo, gaya nga nung lalaki na nakatabi ni Kristo na ipako sa krus, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako na pag naghahari ka na, sabi niya, nasa libing na siya ng kamatayan mo. Pero sabi ng Panginoon, ngayon, hindi liligtas kita, sabi ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun?
Eh yun, hindi naman yung nakagawa ng mabuti. Actually, kaya nga siya nasa cross, nakasama siya ni Kristo kasi hinatulan na siya dahil sa kasalanan na ng ginawa. Pero anong kagandahan nun? Ano yung pinapakita nun? Nung siya'y tumingin kay Kristo at kinilala niya si Kristo na bilang tagapagligtas sa kanyang buhay, na kahit nasa bingit siya ng kamatayan, sabi sa kanya ng Panginoon, ngayon din, sasama kita. Bakit? Kasi kinilala mo ang Panginoon, no? Kaya nga, minsan kahit ang tao nag-aagaw buhay na, pupuntahan pa rin namin yan para ipag-pray, para patanggapin sa Panginoon. Kasi yun yung paraan na nakikita natin na hanggat humihinga yan, hanggat ang espiritu niya ay nakadikit sa katawan niya, o yung kaluluwa niya nakadikit sa katawan niya, eh talagang kailangan patanggapin yan sa Panginoon. Kaya yun po yung kagandahan na kahit tayo yung makasalanan, gaya ng ginawa ng Moises, yung tansong ahas na yun, nilagay niya yun, at ang sino mang titingin doon ay hindi mamamatay. Pero sinisimbolo din si Kristo na nag-anyong makasalanan para sa atin. Anyong kasalanan para sa atin. Ibig sabihin, kung paano si Eva tinukso ng ahas, nag-anyo din siya makasalanan para sa atin. Hindi ahas si Kristo, pero nag-anyong ahas din siya para tayo ay tubusin yung ating mga kasalanan. No? Ibig sabihin, namatay siya para sa atin. Hindi ahas si Kristo, pero nag-anyo din siya makasalanan tulad natin para pagbayaran yung kasalanan natin. Ibig sabihin, si Kristo yung nagbayad para sa atin. Kaya, sabi nga dito, kahit dumating tayo sa panahon na kamatayan natin, wala tayong dapat itatakot, wala tayong dapat ipangamba. Sapagkat ngayon pa lamang, nananampalataya tayo kay Kristo. Ngayon pa lang naniwala tayo dun sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat si Kristo ay nagsilbing regalo para sa atin. Diba? Yung regalo ba, pag binigay ko sa iyo, pinaghirapan mo? Regalo ko sa iyo. Hindi, di ba? Isabihin, oo, pero wala kang ginawa doon. Parang wala kang pinaghirapan doon. Basta tinanggap mo yung regalo na ibinigay ko sa iyo. Saglit lang. Iposin mo na. Never be the same again. Sino naniniwala doon? Amen. Kaya nga itong anniversary nito, sino ka man, ano pa man ikaw, bago ka, matagal ka na, o whatever it is, lahat tayo, we still need a real change in ourselves. Kailangan pa rin natin, sa tagal po namin sa Panginoon, hindi ko sinasabi, ay nadaanan mo ng lahat. Totoo yan, perfect na ba ako? Ay hindi po. I still need the grace ng Panginoon sa ating buhay. Para magampanan yung tawag ng Panginoon sa atin, yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Isaiah 60 verse 1 and 2 sabi ko, arise, shine, liwanag, bumangon ka, magliwanag ka, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Kung paano ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay nung siya'y nasa lupa, gayon din daw tayo magtatagumpay. Kung paano ang liwanag ng Panginoon ay nagniningning, ganon din ang gagawin ng Panginoon sa atin. For as Jesus is in this world, so are we, sabi ng Panginoon. Kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Jesus yung kanyang misyon, ano itong dalawang misyon niya? To glorify His Father and to finish the work. May mission po eh. Maluluwalhati ba ang Panginoon sa buhay mo? Kung ikaw ay kukurap-kurap, kinakailangan para maluwalhati ang Panginoon sa atin na mapanatili natin ang liwanag ng Panginoon. Para mapanatili ang liwanag, gawin yung pinabuutos ng Panginoon. Go! Preach the gospel to every creature. Go! Make disciples of all the nations. Ito yung tawag ng Panginoon sa atin. Tayo ay tinatawag ng Panginoon upang humayo. Sabi ko nga, kung dala mo yung liwanag ng Panginoon, napakadali magbahagi ng salita ng Panginoon. Sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, pero bago ka gamitin, kailangan mo naman
guys, andito ako ngayon sa birthday ni Pastor Jordan. Ayan na, may birthday ngayon. So today ay kuhanan ko lang ang kanyang mga foodie habang wala pang tao kasi mamaya makakaano na, hindi na makakakuha-kuha. Yan. Yan ang handa niya. Ito. Wala naman sila. Pero servisyo. Yan. Ang handa niya. Men. Buksan ko lang Okay lang. Sana magustuhan. Siyempre galing kay Lord Vlogger yan. din siya. Yan ang kanin. So mamaya yan po ang my birthday ngayon. Say hi. Hi vlogger. Welcome to my vlog. Ayan ang kanyang mga anakis. Juna. Ayan ang kanyang mga junakis. Sa kanyang mga bisita. Nandun na. Kami palang nanguna. Ano siya? Alis na siya. Sakto. Dito kami. Oo. Dito kami nag-charge. Pag umaatin ako at ini-invite ako ni Pastor. So, mamaya na lang.